Si Daisy ay isang dalagitang shaman na nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Gayunpaman, may dala siyang nakamamatay na sumpa. Kapag siya ay tumuntong sa edad na 18, sasapian siya ng maligno na nagnanais angkinin ang kanyang katawan. Kung magagawa niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang supilin at sirain ito, magiging payapa at masagana ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kabila ng kapalarang ito, wala talagang hangarin si Daisy na maging mangangaso ng mga multo, lalo na dahil pinatay ng isang masamang espiritu ang kanyang lola. Dahil sa traumang ito, nagsinungaling siya sa kanyang ina at sinabing hindi na niya nakikita ang mga patay. Ngunit ang kanyang ina na si Helen ay isang sakim at pera ang pangunahing iniisip. Hindi siya naniwala sa kanyang anak, kaya inayos pa niya ang paglipat ni Daisy sa Songyaong High School. Kinailangan ni Daisy na pumunta sa paaralan noong araw na yon upang magpatala. Katatapos lamang kumuha ng pagsusulit ang mga estudyante ng Songyaong High School. Ipinamigay ng guro ang mga report cards sa mga estudyante at labis ang pag-aalala ng lahat. Iniisip nila kung ang taong nasa pinakailalim ng klase ay kabilang sa kanilang silid dahil sa paaralang ito, ang estudyanteng may pinakamababang marka ay karaniwang namamatay ng hindi makatarungan. Hindi ibinunyag ng guro kung sino ang nasa huling ranggo. Sa sandaling iyon, biglang nakarinig ng sigaw ang mga estudyante. Nang tumingin sila pababa mula sa bintana, nakita nila ang isang lalaking estudyante na tumalon mula sa gusali. Lumabas na siya ang estudyanteng may pinakamababang marka sa paaralan, si Jason. Isa itong napakalupit na paaralan. Sa tuwing may pagsusulit, ang taong may pinakamababang marka sa buong paaralan ay namamatay ng hindi makatarungan. Nagkataon namang lumipat si Daisy sa paaralang ito at iyon ang kanyang unang araw ng klase. Nang makita ng guro si Daisy na nakatayo sa harap ng pintuan ng silid-aralan, pinabalik niya ang ibang mga estudyante sa kanilang mga upuan. Pagkatapos ay pinaupo niya si Daisy sa isang bakanteng upuan sa loob ng silid. Pagkaupo niya, nakita niya ang isang lalaking estudyante na nakatitig sa kanya. Ang pangalan nito ay William, ang estudyanteng may pinakamataas na marka sa buong paaralan. Samantala, pinag-uusapan ng prinsipal at mga guro kung paano nila haharapin ang nangyari sa estudyanteng nasa pinakailalim ng ranggo na gumawa ng kahangalan. Nais ng prinsipal na itanggi ang pananagutan ng paaralan, kaya sinabi niya sa mga guro na ipahayag na ginawa iyon ni Jason dahil sa alitan sa pamilya. Kasabay nito, binalaan ng prinsipal ang mga guro na huwag hayaang pag-usapan ito ng mga estudyante. Pag-uwi ni Daisy mula sa paaralan, may espiritu sa kanyang silid. Ang batang ito ay si Henry, na namatay noong 8 taong gulang pa lamang si Daisy. Sinabihan ni Daisy si Henry na umalis sa kanyang silid, ngunit nakiusap ito na hayaan muna siyang magtago roon sandali. Iyon ay dahil noong araw na yon, bago pumasok si Daisy sa paaralan, pumasok si Henry sa katawan ng isang lalaki. Pagkatapos ay tumalon siya papasok at binugbog ang ina ni Daisy. Mabuti na lamang at nakatakbo si Daisy sa tamang oras upang paalisin ang espiritu ni Henry. Ngayon, hinahanap ng ina ni Daisy si Henry saan man. Ipinahayag niyang tiyak na hindi niya ito patatawarin. Matapos maging espiritu si Henry, nagsimulang lumabo ang kanyang mga alaala. Naalala niyang mayroon siyang ina, ngunit hindi niya mahanap ang daan pauwi. Pumayag noon ang ina ni Daisy na tulungan si Henry na hanapin ang kanyang ina. Ngunit 10 taon na ang lumipas, at patuloy pa rin siyang inuutusan ng ina ni Daisy. Tumanggi rin itong tuparin ang pangako na tutulungan siyang hanapin ang kanyang ina. Dahil dito, hindi na nakatiis si Henry at nagsimula siyang lumaban. Nakiusat si Henry kay Daisy na tulungan siyang hanapin ang kanyang ina, ngunit hindi siya pinansin ni Daisy. Dahil wala nang magawa si Henry, wala siyang ibang pagpipilian kundi umalis. Sa oras na yon, nasa bahay si William at kumakain kasama ang kanyang mga magulang. Pinag-uusapan nila ang ina ni Daisy. Sinabi ni Hannah, ang ina ni William, na ang pamilya ni Daisy ay mga shaman at nakakakita ng mga espiritu. Kaya nang pumasok si Daisy sa silid-aralan, tinitigan siya ni William. Hindi naniniwala si William sa mga multo, kaya sinabi niya sa kanyang ina na mag-ingat upang hindi sila malinlang ng mga taong gustong kunin ang kanilang pera. Kinabukasan, habang nagpapahinga ang mga estudyante, biglang nagsalita ng malakas ang isang estudyante sa klase. Sinabi niya na noong tumalon si Jason mula sa gusali, nasa tabi mismo nito si Daisy. Nagsimulang magsinungaling ang ibang mga kaklase at sinabing si Daisy ang nagtulak kay Jason pababa dahil may mga sugat pa siya sa mukha. Hindi nila alam na ang mga sugat sa mukha ni Daisy ay dulot ng pagpigil niya kay Henry sa pananakit sa kanyang ina. Hindi makatarungang sinisi ng kanyang mga kaklase si Daisy sa harap mismo niya. Nang akmang sasagot na si Daisy, biglang lumapit si William at tinanong siya kung marunong siyang magbasa ng bazi. Gusto niyang tulungan siya nitong alamin kung magkatugma ang bazi niya at ng isang babae. Nang marinig ito ni Daisy, agad niyang naisip kung paano siya pakikitunguhan ng kanyang mga kaklase kapag nalaman nilang isa siyang shaman. Ipapasa nila sa kanya ang lahat ng pananagutan at hahanap sila ng iba't ibang dahilan upang guluhin siya. Alam niyang kapag tumuntong siya sa edad na 18, marami siyang haharaping pagbabago. Kaya hindi na siya nag-abalang magpaliwanag sa kanyang mga kaklase. Inayos niya ang kanyang mga libro at naghanda ng umalis sa silid-aralan. Sa sandaling yon, lumapit si William at hinawakan si Daisy. Pagkatapos ay niyakap niya ito. Ang kaluluwang pumasok sa katawan ni William ay ang kaluluwa ni Margaret, ang lola ni Daisy. Niyakap at inalo ni Margaret si Daisy. Nang marinig ni Daisy ang pamilyar na tinig, marahan niyang tinawag ang kanyang lola. Biglang bumalik sa sarili si William at tulalang tumingin kay Daisy at sa mga kaibigan nila. Wala siyang ideya kung ano ang ginawa niya. Nakunan ni Ian, ang matalik na kaibigan ni William, ang video ng pagyakap niya kay Daisy. Ipinakita ni Ian ang video kay William, ngunit tumanggi itong maniwalang ginawa niya yon.
Sa huli, hinila ni William si Daisy palabas ng silid-aralan habang tinutukso sila ng kanilang mga kaibigan. Ipinaliwanag ni William kay Daisy na wala siyang intensyong yakapin siya kanina at wala siyang kahit anong alaala tungkol dito. Ipinakita naman ni Daisy na wala siyang interes kay William kaya hindi nito kailangang umastang malapit sa kanya dahil lamang magkakilala ang kanilang mga ina. Ganito rin ang iniisip ni William. Nang paalis na si Daisy, muling pumasok ang kaluluwa ni Margaret sa katawan ni William. Sinabi ni Margaret kay Daisy na ang maligno na nakaharap nila 10 taon na ang nakalipas ay nasa paaralang ito. Pareho pa rin ang paraan nito ng pagpatay. Bahagyang nataranta si Daisy nang marinig iyon. Wala siyang kamalay-malay na nasa katawan ni William ang kaluluwa ng kanyang lola. Sinabihan siya ni Margaret na tumingin ng mabuti. Nang kumalma si Daisy, iminulat niya ang kanyang mga mata at muling nakita ang mukha ng kanyang lola. Napaiyak siya at niyakap ang kanyang lola. Ngunit sa mata ng mga kaklase, sina Daisy at William ang magkayakap. Biglang sinabi ni Margaret na lumitaw na ang maligno. Talagang dumating na ito. Labis itong natuwa nang makitang lumaki na si Daisy. Naaalala pa rin ng maligno ang sumpang ginawa nito 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, bumalik ito upang tuparin ang sumpang iyon. Pagkatapos ay natalo ng maligno sina William at Daisy. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Kevin at gumamit ng isang telang supot upang supilin ang maligno. Hindi nagtagal, nagising si William sa infirmary ng paaralan. Biglang lumitaw ang espiritu ni Henry sa likod ni Daisy. Ang nakapagtataka, nakikita ni William ang espiritu ni Henry. Hindi makapaniwala si William kaya patuloy niyang kinuskos ang kanyang mga mata. Biglang lumitaw si Henry sa harap niya. Natakot si William at napaatras, ngunit lalo namang naging interesado si Henry at tinakot si William. Sa oras na yon, galit na pinalayas ni Daisy si Henry. Hindi nila inaasahan kaya na palang makakita ni William ng mga espiritu. Nang paalis na si Daisy, hinila siya pabalik ni William. Tinanong niya kung ano ang ginawa nito sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Daisy. Habang naglalakad si Daisy sa bakuran ng paaralan, nakatayo si Kevin sa isang tagong sulok at pinagmamasdan siya. Kagagamit lamang niya ng isang spell upang hulihin ang maligno sa telang supot. Kasabay nito, sinabi ni Kevin sa maligno na huwag nitong kalimutan ang kontrata nila. Maaari lamang pumasok ang maligno sa katawan ng estudyanteng may pinakamababang marka. Nakita rin ni Kevin na sinapian ni Margaret si William. Mula roon, nahulaan niya ang pagkakakilanlan ni Daisy. Pag-uwi ni Daisy, nakita niya si Henry na palihim na muling pumasok sa kanyang silid. Mahigpit niya itong pinagsabihan. Labis namang nagtaka si Henry kung bakit siya nakikita ni William. Nahulaan ni Daisy na marahil ay dahil sinapian ni Margaret si William, nagbago ang katawan nito. Mula noon, nakakakita na si William ng mga espiritu tulad ni Henry. Nang makauwi si William, patuloy siyang nakakakita ng mga multo. Sa sobrang takot, tumakbo siya palabas. Pumunta si William sa bahay ni Daisy upang hanapin siya. Binigyan niya ito ng pera at sinabihang ibalik siya sa dati. Agad na hinila ni Daisy si William palabas ng kanyang bahay at sinabihang umalis kaagad. Kasabay nito, malinaw niyang sinabi na hindi niya pinagawa kay William na makakita ng mga multo. Kaya wala siyang paraan upang maibalik siya sa dati. Dagdag pa niya, mula pagkabata ay nakakakita na siya ng mga multo. Ang mundong nakikita niya ay ganap na naiba sa mundo ng mga ordinaryong tao. Medyo nausisa si William sa mundo ni Daisy. Tinanong niya kung maaari niya itong makita. Kinuskos ni Daisy ang kanyang mga kamay at inilagay ang mga ito sa mga mata ni William. Nang bitawan niya ito, nag-aalinlangang iminulat ni William ang kanyang mga mata. Narinig ni William ang tinig ni Daisy sa kanyang mga tainga. Maligayang pagdating sa aking mundo. Agad na nagsimulang lumapit ang mga multo sa kanilang dalawa. Mabilis na hinawakan ni William ang kamay ni Daisy at sinabihan siyang humanap ng paraan, ngunit hindi siya pinansin ni Daisy at tumakbo palayo. Nagsimulang humingi ng tulong si William, ngunit kahit gaano siya kalakas tumawag, wala pa rin itong naitulong. Ginaya ni William ang ginawa ni Daisy. Kinuskos niya ang kanyang mga kamay at tinakpan ang kanyang mga mata. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang mga kamay, naroon pa rin ang mga multo sa paligid. Dahil sa takot, mabilis siyang tumakbo palayo. Nang buksan ni Daisy ang pinto upang tingnan ang sitwasyon, nakaalis na si William pati ang ibang mga multo. Bagamat nakaramdam siya ng pag-aalala, inisip niyang mabilis ding babalik sa normal si William. Sa oras na yon, hinahabol si William ng mga multo hanggang sa hintayan ng bus. Nang makasakay siya sa bus, mag-isa lamang siya roon. Nang makita niyang wala ng multo sa paligid, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nang huminto ang bus sa isang hintuan, may nakita pa siyang 2 multo. Kahit mabilis siyang umiwas ng tingin at nagkunwaring hindi niya sila nakita, alam pa rin ng 2 multo na nakita niya sila. Agad niyang sinabihan ng driver na umalis na, ngunit paglingon niya, nakita niya ang napakaraming multo sa paligid niya. Pagkatapos nito, lalo pang dumami ang mga multo sa loob ng bus. Sa sobrang takot, nagsisigaw at nag-ingay si William sa buong biyahe. Kinabukasan, hindi pumasok sa klase si William. Nang makita ni Daisy na bakante ang upuan nito, nakaramdam siya ng pag-aalala. Inisip ng kanyang mga kaklase na may ginawa si Daisy kay William, kaya nagsimula silang magsismisan. Ngunit hindi niya pinansin ang mga kasinungalingang iyon. Sa oras na yon, biglang may isang estudyanteng tumakbo palapit at pinaalalahanan sila na malapit nang magsimula ang pagsusulit. Kasabay nito, pumunta sa opisina ang homeroom teacher ni Daisy at nagreklamo kay Kevin. Umaasa siyang kakanselahin ng principal ang kompetisyon dahil kamakailan ay nakakaranas ng mga multo at namamatay ang mga estudyanteng nasa pinakamababang ranggo. Gayunpaman, tahasang tumanggi si Kevin.
Sinabi niyang kung ititigil nila ang kompetisyon, para na rin nilang inamin ang pananagutan ng paaralan. Pagkatapos nito, pinuna niya ang homeroom teacher at sinabing hindi nito dapat alalahanin ang pagkawala ng buhay ng mga estudyante. Sa halip, dapat nitong isipin kung paano mapipigilan ang mga estudyante na makakuha ng mababang marka. Sa kabila ng lahat, hindi maaaring suwayin ng isang guro ang utos ng prinsipal. Samantala, lumapit si Ian kay Daisy upang hilingin bisitahin niya si William dahil hindi niya ito makontak at iniisip niyang may masamang nangyari. Dahil mababa ang tingin sa kanya ng mga magulang ni William, si Daisy lamang ang maaari niyang hinga ng tulong. Noong una ay tumanggi si Daisy, ngunit nang makauwi siya at malaman na inimbitahan ni Hannah ang kanyang ina, dali-dali siyang sumama. Pagdating ni Daisy sa pintuan ng bahay ni William, natuklasan niyang maraming multo sa loob ng bahay nito. Nagmamadaling lumabas si Hannah, ang ina ni William, at sinabing buong gabi itong nagsisigaw at desperadong may pinapalayas. Kahit malinaw na walang tao sa loob ng silid, ngayon lamang niya nakita si William na ganoon, kaya labis siyang nag-aalala. Nang marinig ito ni Daisy, nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala at pumasok sa silid ni William kasama ang kanyang ina. Marahang tinanong ni Helen kung ano ang ginawa niya noong nakaraang gabi, ngunit hindi na gaanong nagpaliwanag si Daisy. Sinabi lamang niya sa kanyang ina na lumabas agad ng silid. Pagkaalis ng kanyang ina, sinimulan niyang palayasin ang mga multo. Nang mawala na ang mga ito, hinila ni Daisy ang kumot at sinabi kay William na maayos na ang lahat. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Matapos makitang umalis ang mga multo, inabutan ni Daisy si William ng isang anting-anting at sinabihang idikit ito sa kanyang silid. Nagsimulang makiramay si William kay Daisy dahil hindi niya maisip kung paano nito na kayang harapin ang mga multo sa loob ng mahabang panahon. Sinabi ni Daisy kay William na sa simula ay palagi siyang guguluhin ng mga multo, ngunit kung magiging malamig siya sa kanila sa loob ng ilang panahon, magsasawa rin ang mga ito at aalis. Nagpapalitan din ng impormasyon ang mga multo sa isa't isa. Si Daisy ay isang taong labis na kinainisan ng mga multo, kaya ayaw nilang magpakita sa tabi niya. Nang marinig ito ni William, natawa siya. Sinabi ni Daisy sa kanya na magkakaroon ng kompetisyon. Kung ayaw niyang maagaw nito ang kanyang unang pwesto, dapat siyang pumasok sa paaralan. Matapos siyang payuhan, sa wakas ay komportable siyang tumawa. Nang marinig ni Hannah ang kanyang pagtawa, hindi na siya gaanong nag-alala. Pagkatapos nito, dinala ni William si Daisy sa restaurant niyan. Doon, tinulungan din ni William si Ian sa kanyang pag-aaral dahil napakababa ng mga marka nito. Maaaring siya ang mapunta sa huling pwesto sa pagkakataong iyon. Biglang nakita ni Daisy ang espiritu ng ama ni Ian. Tinulungan niya itong iparating ang mensahe kay Ian. Gusto ng ama nitong makita si Ian na nagsisikap sa pag-aaral, kaya yumuko ito at nagpasalamat kay Daisy. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Daisy na hindi pala masamang bagay ang makakita ng multo. Pag-uwi ni Daisy, tiningnan ni Helen ang larawan ni Margaret at naalala ang mga gawaing ipinagkatiwala nito sa kanya. Iyon ay ang ilipat si Daisy sa ibang paaralan dahil natuklasan ni Margaret na nagtatago ang maligno sa paaralang iyon. Kaya nais ni Margaret na ilipat roon si Daisy. Tumanggi si Helen dahil ilalagay nito sa panganib si Daisy. Sinabi naman ni Margaret na si Daisy lamang ang makakaharap sa maligno. May isa pang taong sasama kay Daisy. Lumabas na si William ang taong pinili ni Margaret upang lumaban kasama niya. Pagkatapos nito, mas naging malapit ang relasyon ni William at Daisy. Nang pag-usapan nila ang yakap na nangyari kamakailan, hindi napigilan ni William na yakapin muli si Daisy. Sinabi niyang hindi niya naaalala ang pagyakap sa kanya, kaya ginawa niya itong muli upang maramdaman ulit iyon. Nahihiyang itinulak siya palayo ni Daisy. Nang gabing iyon, labis na masaya si William dahil gusto niya si Daisy. Habang tinitingnan ni Daisy ang likod ni William habang papaalis ito, alam niyang naapektuhan din siya. Dahil sa panganib, nakatulog si Ian habang kumukuha ng pagsusulit. Nang hindi nakatingin ang guro, tinawag ni Daisy si Ian na nakaupo sa tabi niya upang gisingin ito. Nakita ni William ang ginawa niya at masayang napangiti. Si Ian ay matalik din kaibigan ni William, kaya ayaw niyang mamatay ito nang hindi makatarungan. Pagkatapos ng pagsusulit, umupo si William at nakipag-usap kay Daisy. Lubos siyang nagpasalamat dahil ginising ni Daisy si Ian. Nalaman niyang ang kaklaseng nasa pinakailalim ay ayaw mamatay. Naisip niyang may isang tao sa paaralan na nananakit lamang sa mga nasa pinakailalim ng ranggo. Hindi sinabi ni Daisy kay William ang totoo. Gayunpaman, nagulat siya sa sigasig ni William. Sinabi nito na mula nang makakita siya ng mga multo, natuklasan niyang bawat multo ay may kanya-kanyang hinanakit at galit. Isang gabi, aksidenteng nahulog ang anting-anting na ibinigay ni Daisy kay William. Napagtanto ni William na hindi magandang ideya ang magtago. Kaya itinapon niya ang anting-anting. Pagkatapos ay umupo siya at nakinig sa mga hiling ng mga multo. Doon lamang napagtanto ni William na nais lamang ng mga multo na sabihin ang mga bagay na hindi nila matanggap. Hindi siya makapaniwala na ganoon kahirap isipin ang kanilang mga kwento. Pagkatapos magsalita ng mga multo, ikinuwento rin ni William ang tungkol sa kanyang sarili. Natuklasan niyang may isang babae sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataong umibig siya, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Matapos marinig ang kanyang kwento, umalis ang mga multo. Lumabas na wala rin silang paraan upang solusyonan ang problema niya sa pag-ibig. Labis na nagulat si Daisy nang marinig ang kwento ni William, ngunit hindi niya alam na siya ang babaeng gusto nito. Nang umuwi si Daisy mula sa paaralan, bigla niyang nakasalubong si Sofia. Matagal nang gustong-gusto ni Sofia si William at alam iyon ng lahat. Mula nang dumating si Daisy, nakaramdam ng pag-aalala si Sofia.
Aksidenteng natuklasan ni Sofia na sina William at Daisy ay pumunta sa bahay ng isang shaman, kaya nais niyang malaman ang lahat. Gustong itago ni Daisy ang katotohanan ng isa siyang shaman. Ngunit hindi inaasahang biglang lumitaw si Helen at nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nagbigay si Sofia ng kondisyon kay Daisy. Hanggat titigil siya sa pagsunod kay William, tutulungan siya ni Sofia na itago ang sikretong ito. Kinabukasan pagkatapos ng klase, binago ni Daisy ang kanyang pakikitungo kay William. Nang makita ni William na malamig na siya sa kanya, labis siyang nalito. Nang pumunta si Daisy sa lugar kung saan namatay kamakailan ang kanyang kaibigan, nakita niya ang mga bahid ng dugo sa lupa. Naalala niya ang unang araw niya nang katatakbo pa lamang niya papunta sa gate ng paaralan at biglang bumagsak sa lupa ang kaibigang iyon. Noong una, hindi niya ito pinansin, ngunit hindi niya inakalang kakausapin siya ng espiritu nito. Pagkatapos, sinabi ng kaibigang iyon sa kanya na ayaw niyang mamatay. Unti-unti namang sinakop ng maligno ang kanyang kaluluwa. Nahulaan ni Daisy na ang mga kaluluwa ng mga namatay niyang kaibigan ay nasa kamay ng demonyo. Habang naghihintay si Daisy ng bus, tinukso siya ng espiritu ni Henry. Galit niya itong sinabihang umalis. Akala ng kaibigang nakatayo malapit sa kanya ay siya ang kinakausap ni Daisy, kaya akma niya itong sasaktan. Ngunit biglang dumating si William at pinigilan siya. Nang makita ng kaibigan si William, biglang lumambot ang tono nito. Kinutya nito ang kakaibang relasyon nilang dalawa. Hindi sila pinansin ni Daisy at umalis. Nang habulin ni William si Daisy, sinabi niya rito na may maligno sa paaralan. Ang maligno na iyon ay espesyal na pumapatay sa mga estudyanteng nasa pinakamababang ranggo, kaya hindi na nito kailangang mag-alala sa kanya. Dapat alagaan ni William siyan. Pagkarinig nito, hindi na siya sinundan ni William. Nang makauwi siya kinagabihan, hindi napigilan ni William na magpadala ng mensahe kay Daisy. Gusto niya itong makausap at ayusin ang lahat. Nang papunta na sana si William kay Daisy, biglang dumating si Sofia sa bahay niya upang hanapin siya. Hindi niya ito pinansin at umalis. Nahulaan ni Sofia na pupuntahan ni William si Daisy, kaya pinagbantaan niya ito. Sinabi ni Sofia kay William na mas mabuting huwag niya itong galitin, ngunit wala siyang pakialam at umalis pa rin. Labis na nagalit si Sofia nang makita yon. Nang mahanap ni William si Daisy, agad niya itong tinanong tungkol sa maligno. Sinabi ni Daisy na walang paraan upang mahuli ito. Maaari lamang silang umasa na hindi ang kaibigan nila ang nasa huling pwesto. Kinabukasan, nang pumasok si Daisy sa silid-aralan, alam na ng buong klase na isa siyang shaman. Patuloy nila siyang tinanong sa tono ng panunuya at pangungutya. Alam ni Daisy na si Sofia ang may gawa nito. Nang pumasok ang guro sa silid, masunuring bumalik ang lahat sa kanilang mga upuan. Lumabas na ang resulta ng kamakailang pagsusulit. Ang taong nasa huling pwesto ay si Ian. Nagsimulang mag-alala si William, ngunit ngumiti si Ian na parang walang nangyari. Pagkatapos ng klase, pinag-aralan ni William si Ian. Pagkatapos nito, sinabi ni William kay Ian na mabilis itong bumalik sa silid-aralan upang maglinis at umalis na sa paaralan. Sa oras na yon, binubuksan ni Kevin ang isang pinto na may talisman at sinabing, "Tara na, kumain tayo." Pagkatapos ay sabik na lumabas ang maligno. Masamang ngumiti si Kevin. Lumipad ang maligno sa harap nina William at Ian. Nang makita ito ni William, natakot siya at palihim na tinawagan si Daisy. Habang nagmamadali niyang hinihila si Ian upang tumakbo, bumigkas si Daisy ng spell at dumating sa tamang oras. Ngunit hindi man lang napaalis ang maligno. Nagtago lamang ito. Pinagitnaan na Daisy at William si Ian upang protektahan siya. Sinabi ni Daisy kay William na lilitaw muli ang multo anumang sandali. Kapag nangyari iyon, kailangan niyang mabilis na hilahin si Ian at tumakbo patungo sa gate ng paaralan. Hindi pa natag si William na iwan si Daisy upang lumaban ng mag-isa. Ngunit pakiramdam ni Daisy, mas makakaabala lamang si William sa kanya. Nang lumitaw ang multo, malakas na sumigaw si Daisy sa dalawa na tumakbo. Pagkatapos nito, sinubukan niyang mag-focus sa pagbigkas ng spell, ngunit hindi talaga siya kalaban ng maligno. Kahit ang spell ay hindi nakapigil sa pag-atake nito. Nais ni na William at Ian na makatakas mula sa paaralan. Ayaw ni Kevin na lumaki ang gulo, kaya mabilis niyang kinuha ang telang supot upang hanapin ang maligno. Matagal na tumakbo sina William at Ian hanggang sa hindi na nila kaya. Nagtago sila sa isang garahe sa basement. Ngunit hindi inaasahang, bago pa man sila makahinga, naabutan na sila ng maligno. Wala silang nagawa kundi patuloy na tumakbo. Biglang sinapian ng maligno ang isang lalaki. Tumakbo sina William at Ian papasok sa elevator at mabilis na isinara ang pinto. Ngunit ginamit ng lalaking sinapian ng maligno ang kanyang paa upang pigilan ang pagsara ng pinto. Pumasok siya sa elevator at sinimulan silang atakihin. Sinakal niya silang dalawa at kinutya si William. Tinanong niya kung paano naging kaibigan ng isang mahusay na estudyanteng tulad ni William ang isang mahirap na estudyanteng tulad ni Ian. Isinara niya ang pinto ng elevator at naghanda upang kunin ang buhay ni Ian. Sa mapanganib na sandali, dumating si Daisy sa tamang oras at binuksan ang pinto ng elevator. Nang makita ng lalaking sinapian ng maligno si Daisy, agad niyang binitiwan ang dalawang lalaki. Akala niya ay mag-isa lamang dumating si Daisy, kaya kinutya niya ito dahil hindi nito alam ang sarili nitong lakas. Sinabi ni Daisy sa maligno na hindi siya pumunta roon ng mag-isa. Pagkatapos, lumitaw sa likuran niya ang maraming multo. Nang makita ng maligno ang mga multo sa likuran niya, nagsimula itong makaramdam ng kaunting takot. Hindi nila binigyan ng pagkakataong makatakas ang maligno. Sumulong sila at sinimulang salakayin ito. Sinamantala ni na William at Ian ang pagkakataon upang tumakas.
Pagkalabas nila, bumagsak ang pinto ng elevator at naikulong ang maligno kasama ang iba pang mga multo. Tinulungan ni William at Daisy si Ian na maglakad sa kalsada. Nang makita nilang hindi sila hinabol ng multo, nagpahinga sila sandali. Dahil nabunyag na ang pagkakakilanlan ni Daisy bilang isang shaman, labis na nag-alala si William. Gusto niyang pasayahin siya kahit kaunti. Pansamantalang dinala ni Daisy si Ian sa kanyang bahay. Sa ngayon, iyon ang pinakaligtas na lugar. Kasabay nito, ikinuwento niya kay Ian ang tungkol sa multong laging nananakit sa taong nasa huling ranggo, ngunit hindi siya naniwala. Sa oras na yon, hinabol ng maligno si Daisy hanggang sa kanyang bahay. Biglang may kapangyarihang lumitaw at gumapos sa maligno. Lumabas na dumating doon si Kevin at bumigkas ng spell sa harap ng maligno. Hindi niya alam na nakita ng espiritu ni Henry ang lahat mula sa labas ng pinto. Samantala, hindi naniniwala si Ian sa maligno kaya naghanda siyang umalis. Kahit pinigilan siya ni William, hindi pa rin siya naniwala. Ikinuwento ni Daisy kay Ian ang tungkol sa kanyang ama. Sinabi rin niya ang ilang lihim na sila lamang ng kanyang ama ang nakakaalam. Nang marinig ni Ian ang kwento ni Daisy tungkol sa kanyang ama, napaiyak siya. Sa wakas, naniwala siyang nakakakita si Daisy ng mga espiritu. Pagkatapos nito, lumabas sina Daisy at William upang mag-usap. Sinabi niya rito ang ilang bagay tungkol sa hinaharap. Noong una, gusto lamang niyang asarin ito ng kaunti, kaya nagsinungaling siya na kaya niyang hulaan ang hinaharap. Hindi inaasahang tinanong ni William si Daisy kung siya ba ang kanyang hinaharap. Habang naghahanda si William na magtapat kay Daisy, biglang dumating ang kanyang mga magulang sakay ng kotse. Galit na tiningnan siya ni Hannah at si Daisy. Sa oras na yon, binuksan din ni Helen ang pinto at lumabas. Matibay ang paniniwala ni Hannah na sinasadya ni Daisy at Helen na akitin si William. Bagamat mukhang maayos ang samahan ng dalawang ina, ito ay relasyon lamang na nakabatay sa pakinabang at pera. Noon pa man ay hindi talaga pinahalagahan ni Hannah si Helen. Malamig na pinaalis ni Daisy si William at ang kanyang ina. Sa oras na yon, lumabas si Anne at humingi ng tawad kina Daisy at Helen. Kung hindi siya tinulungan ni William at Daisy na makatakas mula sa maligno, hindi sana pumunta roon si Hannah. Pakiramdam niya ay wala na siyang karapatang manatili roon. Kaya nagpaalam siya sa dalawa at tumakbo palayo. Habang nasa kalsada sina William at ang kanyang mga magulang, patuloy na pinagalitan ni James ang kanyang asawa at sinabing huwag itong masyadong lumapit sa shaman. Kasabay nito, pinagalitan din niya si William dahil nakikipagkaibigan ito sa mahihirap na estudyante. Galit na tinanong ni William ang kanyang ama, kung mahina ako sa pag-aaral, hindi mo na ba ako ituturing na anak mo? Ngunit kalmado lamang siyang tinanong pabalik ni James, bakit mo pa kailangang itanong yan? Hindi lubos na inasahan ni William na ganoon ang isasagot ng kanyang ama. Tunay ngang kasing lamig ng multo ang kanyang ama. Para rito, mas mahalaga pa ang marka sa paaralan kaysa sa relasyon ng ama at anak. Sa sobrang galit ni William, gusto niyang tumalon palabas ng kotse. Wala nang nagawa ang kanyang mga magulang kundi sabihin sa driver na ihinto ang sasakyan. Nang huminto ang kotse, tumakbo palayo si William mula sa kanyang malamig na mga magulang. Sa oras na yon, tinutulungan ni Ian ang kanyang ina sa kanilang roadside restaurant nang bigla siyang makarinig ng kakaibang tunog. Akala ni Ian ay may bisita, ngunit nang lumingon siya, wala siyang nakita. Nang magduda siya at muling lumingon, muli siyang sinapian ng maligno. Sa ibang pangyayari, nakakita si Daisy ng martilyong gawa sa tanso sa bahay. Noong bata pa si Daisy, nakita niyang ginamit ni Margaret ang martilyong ito upang pawiin ang maligno. Marahil, ang tansong martilyo lamang ang makapapatay ng tuluyan sa maligno. Inilagay ni Daisy ang martilyo sa kanyang backpack at naghanda upang hulihin ang maligno. Nang malaman ni Helen na nais ni Daisy na hulihin ang maligno, labis siyang nag-alala para sa kaligtasan ng kanyang anak. Pinayuhan siya ni Helen na huwag gumawa ng ganoon kapanganib na bagay dahil walang magpapasalamat kay Daisy sa ginawa niya. Habang nag-uusap sila, biglang nakatanggap ng tawag si Daisy mula kay William. Sinabi ni William na naiwan ni Ian ang kanyang mga gamit sa paaralan kaya nakarating na siya roon. Nagmamadaling pumunta sa paaralan sina Daisy at William. Sa oras na yon, sinapian na ng maligno si Ian at tuluyan na itong nawala ng malay. Baliw na baliw nitong sinira ang kandado ng pinto. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid-aralan at umupo sa pasimano ng bintana. Paulit-ulit niyang sinasabi kung ano pa ang saysay ng mabuhay para sa isang tulad niya. Ang isang mahina at walang silbing tao ay magkakaroon lamang ng napakalungkot na wakas. Nais ng maligno na palungkutin sina William at Daisy. Kinontrol nito ang katawan ni Ian upang dahan-dahang bumagsak paatras. Sa sandaling iyon, tumakbo si William papasok sa silid-aralan at sinabihan si Ian na huwag gumalaw. Nakabalot sa mga kamay ni William ang mga lubid na may mga talisman. Hindi nagtagal, pumasok din si Daisy. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang tansong martilyo. Pagkatapos ay bumigkas siya ng spell upang hulihin ang maligno. Balak niyang piliting palabasin ang maligno mula sa katawan ni Ian, saka gamitin ang tansong martilyo upang harapin ito. Bagamat hindi pa ito nagagawa ni Daisy noon, kailangan niyang subukan. Nang unti-unting kumupas ang mga mata ni Ian, unti-unti ring bumalik ang kanyang malay. Pagkatapos ay sinabi niya kina Daisy at William na pakawalan siya. Ngunit natuklasan ni Daisy na hindi yon si Ian, kundi ang maligno na nagpapanggap lamang. Nakiusat si Ian kay William na pakawalan siya. Sinusubukan lamang ni William ang sitwasyon at may napansin siyang kakaiba. Patuloy na bumalik sa tunay nitong anyo ang maligno. Pinilit ni Daisy na palabasin ito mula sa katawan ni Ian, ngunit wala itong silbi. Sinamantala ng demonyo ang sandaling bumaba ang kanilang bantay at nakawala ito mula sa kontrol nilang dalawa. Pinagtawanan ng maligno ang mahinang lakas ni Daisy at William.
Kasabay nito, pinayuhan din nito si William na huwag makipagkaibigan sa taong nasa huling ranggo. Pagkatapos ay muli itong tumayo sa pasimano ng bintana. Sinabi nito sa dalawa na sabihin sa iba na ganito ang mangyayari kung hindi sila mag-aaral ng mabuti. Tumakbo ang dalawa papunta sa bintana. Natigilan sila nang makita nilang nahulog si Ian. Mabilis silang tumakbo pababa. Nang marating nina William at Daisy si Ian, nakita nilang lumabas na sa katawan nito ang kanyang kaluluwa. Lumigalinga ang kaluluwa ni Ian at nagsimulang humikbi. Hindi siya makapaniwalang patay na siya. Tumakbo si Daisy papunta sa katawan ni Ian at natuklasang tumitibok pa rin ang puso nito. Mabilis na lumapit si William at nagsagawa ng CPR kay Ian. Hinikayat ni William si Ian na patuloy na mabuhay. Sumisigaw at nangungutya naman ang mga maligno sa paligid nila. Kailangan nilang madala agad si Ian sa ospital. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang kaluluwa ni Henry. Sinabi ni Henry sa kanila na dalhin si Ian sa ospital sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, hindi na makababalik ang kaluluwa ni Ian sa kanyang katawan. Habang nag-aalala ang lahat, biglang nakaisip ng paraan si Daisy. Sinabi niya kay Henry na pumasok sa katawan ni Ian at tutulungan niya itong hanapin ang kanyang ina. Pumayag si Henry na tumulong. Pagkatapos ay pumasok ang kaluluwa ni Henry sa katawan ni Ian. Mabilis na umupo ang katawan ni Ian. Hindi nagtagal, nagpunta ito sa ospital ng mag-isa. Naglakad-lakad siya sa ospital nang walang sinasabi. Humanap si Henry ng bakanteng kama at humiga. Pagkatapos ay iniwan niya ang katawan ni Ian. Sa oras na yon, dumating din sina Daisy at William sa ospital. Sa pagkakataong iyon, labis na galit si William. Naalala niya ang mga kaibigan niyang pinatay ng mga maligno at nakaramdam siya ng matinding galit. Sinabi ni William kay Daisy na kailangan nilang mahuli ang maligno upang maipaghiganti ang mga estudyanteng pinatay ng hindi makatarungan. Kinabukasan ng umaga, nang dumating si Kevin sa paaralan, nakita niya ang kandadong sinira ng multo at ang dugo sa lupa. Naghinala siya at pumunta sa gusali ng klase, ngunit aksidente niyang nakasalubong pababa ang homeroom teacher ni Daisy. Nagkunwari siyang kalmadong binati ang homeroom teacher. Ngunit hindi inaasahang sinapian ito ng maligno. Nang makita yon, nagsimulang matakot si Kevin. Sinimulang salakayin siya ng maligno. Agad na gumamit si Kevin ng talisman upang kontrolin ito. Pagkatapos ay bumigkas siya ng spell upang higupin ang kaluluwa ng maligno papasok sa kanyang bulsa. Nang matapos siya, ipinatawag ni Kevin si Daisy sa opisina. Hindi inaasahan, naroon din si Hannah, ang ina ni William. Sa oras na yon, pumasok din si William sa silid at tumayo sa tabi ni Daisy. Walang nakapansin na hawak ni William ang kamay ni Daisy mula sa likuran. Pinilit ni Kevin si Daisy na lumipat ng paaralan o kaya ay huminto sa pag-aaral. Ang dahilan niya ay naapektuhan ni Daisy ang pag-aaral ng klase at umalis ito sa klase nang walang pahintulot. Nang marinig iyon ni William, nagsalita siya at sinabing ginawa rin niya ang ginawa ni Daisy. Kaya dapat lumipat din siya ng paaralan o huminto. Pagkatapos nito, tinanggihan ni Daisy ang parusa ni Kevin. Alam ng lahat na may ginawang kahangalan si Ian dahil kapwa naroon sina Daisy at William sa lugar ng pangyayari. Sinabi ng paaralan na si Daisy ang salarin at si William ang biktimang pinagbantaan niya. Nang makita ito ni William, labis siyang nagalit. Tumayo siya at sinabing gusto niyang akuin ang lahat ng responsibilidad. Ngunit nais ni Kevin na itago ang pag-iral ng maligno. Kaya nagpasya siyang panatilihin si Daisy upang ang maligno ang humarap sa kanya. Pagkatapos ay humanap siya ng dahilan upang tapusin ang usapin kay William. Sa oras na yon, katatapos lamang ni Helen sa kanyang trabaho. Hindi pa nga siya nakakapagpalit ng damit nang magmadali siyang pumunta sa paaralan. Nais niya sanang protektahan si Daisy, kaya siya pumunta roon. Hindi niya inaasahang makikita niya si Hannah. Agad na pinagtawanan ni Hannah si Helen. Iniulat din ng taong nasa tabi niya na pinanatili si Daisy sa paaralan. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Helen. Biglang tumulog ang kampanang hawak niya. Tumutulog lamang iyon kapag may multo sa paligid. Dinala siya ng kampana sa isang silid. Naramdaman niya ang isang nakakatakot na presensya sa likod ng pinto, kaya natakot siya at tumakbo palayo. Sa oras na yon, nakita ni Daisy na ika-100 ang kanyang ranggo. Nalungkot siya at hinanap si William upang makipag-usap. Noon, lagi siyang unang ranggo sa buong paaralan. Hindi niya inasahang magkakaroon siya ng ganoon kasama na resulta dahil sa pag-aaral sa paaralang iyon. Samantala, nag-aalala si William sa kaluluwa niyan. Sinabi ni Daisy kay William na itinago ni Henry ang kaluluwa niyan. Si Henry lamang ang nakakaalam ng kinaroroonan nito. Upang maiwasang hanapin ng maligno si Ian, kailangan nilang mahuli ito sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, maaaring mabuhay muli si Ian. Samantala, upang mapayapa ang maligno, nag-ayos si Kevin ng panibagong pagsusulit. Kasabay nito, isang babaeng estudyante ang nakaupo sa banyo at naghahandang sumugal sa kanyang buhay. Ang pangalan niya ay Natalie. Alam niyang sa pagsusulit na ito, tiyak na siya ang magiging huli. Sa tuwing matapos ang pagsusulit, ang nasa huling pwesto ay hindi nakakatakas sa kamatayan. Natatakot si Natalie dahil ganoon din ang mangyayari sa kanya. Biglang tumayo si Daisy sa labas at nagsalita. Sinabi niyang tiyak na magiging ayos si Natalie. Hindi inaasahan ni Natalie na pupuntahan siya roon ni Daisy. Kanina, habang naghihintay si Natalie ng bus, nagkataong dumating din doon si Daisy upang maghintay ng bus. Dahil sa takot na mawala ng buhay, ibinuhos ni Natalie ang galit niya kay Daisy. Bagamat kaklase ni Daisy si Natalie, maraming beses na niya itong pinagtawanan at tinukso. Pagkatapos ilabas ni Natalie ang kanyang galit, dumating din si William. Naramdaman ni Daisy na may masamang mangyayari, kaya hinabol nila ni William si Natalie.
Pagkaalis ni Daisy, naghanda muling saktan ni Natalie ang kanyang kamay. Sa oras na yon, bigla siyang nakarinig ng nagsasalita. Pinayuhan siya ng mga tinig na magpatuloy sa buhay. Nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita. Sa labas, sinundan niya ang tinig at nakita ang isang comic book sa kanyang bag. Lumabas na ang mga karakter sa comics ni Natalie ang nagsasalita. Umaasa silang magpapatuloy siya sa buhay dahil kailangan na kailangan nila siya. Labis siyang nagulat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at lumabas. Naghihintay sa malapit sina Daisy at William. Sinabi ni Daisy kay Natalie na maraming taong umaasang magpapatuloy siya sa buhay. Alam ni Daisy na mahilig si Natalie sa mga comic book. Naniniwala si Daisy na kung susubukan lamang ni Natalie na malampasan ang taong ito, magiging isa siyang napakasikat na comic book author. Matapos marinig ni Natalie ang mga sinabi ni Daisy, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay. Nagbago rin ang pakikitungo ni Natalie kay Daisy. Nang umuwi si Daisy, nakita niya ang espiritu ni Henry. Sinabi nito sa kanya na noong gabing sinaktan si Anne, nakatayo siya sa harap ng bahay ni Daisy. Nakita niya ang isang taong humahabol sa maligno papunta roon. Bumigkas din ang taong iyon ng spell upang supilin ang maligno. Pakiramdam ni Henry, pamilyar ang taong iyon, ngunit hindi niya maalala kung sino ito. Sinanyasan ni Daisy si Henry na gawin yon upang matulungan niya itong maibalik ang kanyang alaala. Pagkatapos, pumasok si Daisy sa bahay at nakita niya ang mga lubid na may mga charm na nakatali sa iba't ibang bahagi ng bahay. Nakaupo sa sulok ang kanyang ina na si Helen at nanginginig. Nang makita ni Daisy ang takot na anyo ng kanyang ina, napasigaw siya. Sinabi ni Helen na lumipat agad siya ng paaralan dahil hindi lamang maligno ang naroon, kundi marami ring iba pang mga multong umiiyak. Kinabukasan, nang pumasok si Daisy sa klase, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina at bigla niyang nakita si William na natutulog sa mesa. Hindi niya ito ginising. Kinuha niya ang kanyang telepono at mag-isang bumaba. Natuklasan ni Daisy ang isang pinto na may charm. Nang paalis na sana siya, narinig niya ang tawag ng isang multo. Matapos siyang tumayo roon ng ilang sandali, hindi na niya nakayanan at nawalan siya ng malay sa lugar na yon. Nanaginip si William na pumasok siya sa isang silid. Binuksan niya ang ilaw ng kanyang telepono. Pagkatapos ay nakita niya ang lahat ng kaluluwa ng mga kaibigan niyang pinatay ng maligno. Natakot si William. Nang lumingon siya, nakita niya ang espiritu ni Daisy. Marahan niya itong tinawag, ngunit bigla siyang nagising. Isa lamang pala itong bangungot. Lumingon si William upang tingnan si Daisy at natuklasang wala ito sa silid-aralan. Sa oras na yon, pinahihirapan si Daisy ng mga sigaw ng maligno. Nang mawalan ng malay si Daisy, dumating si William sa tamang oras at sinalo siya. Pagkagising ni Daisy, sinabi niya kay William na nasa loob ng silid ang mga kaluluwa ng mga namatay nilang kaklase. Naalala ni William ang bangungot na naranasan niya. Marahil ay ikinulong ng maligno ang mga multo ng kanilang mga kaklase roon. Gusto ni na Daisy at William na linawin ang lahat, kaya hinanap nila ang homeroom teacher. Ikinuwento ni Daisy kay Kenneth ang tungkol sa mga multo. Sinubukan nilang humingi ng tulong kay Kenneth. Hindi naniniwala si Kenneth sa mga multo, ngunit kakaiba ang paraan ng pagkamatay ng mga estudyanteng mahina sa pag-aaral. Dagdag pa rito, si William, ang pinakamatalinong estudyante sa paaralan, ang nagsabi nito. Bagamat may kaunting pagdududa pa rin si Kenneth, pinili pa rin niyang magtiwala sa dalawa. Araw ng duty ni Kenneth noong araw na yon. Kinagabihan, kukunin niya ang susi ng basement at hihintayin sila roon. Gabi na nang umalis si Daisy sa bahay at sinubukan siyang pigilan ng kanyang ina. Ngunit upang mailigtas ang kanyang mga kaklase, hindi nakinig si Daisy sa kanyang ina. Ipinilit niyang umalis ng bahay. Dahil kailangan ni William ng dahilan upang makalabas, pinapunta niya si Sophia sa bahay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kaluluwa ni Henry na pumasok sa katawan nito. Sa huli, ginamit ni William ang dahilan na lalabas siya kasama si Sophia upang makaalis ng bahay. Sa patnubay ni Kenneth, binuksan ni na Daisy at William ang pinto at bumaba sa basement. Nang lumapit sila sa pintong may talisman, labis na nagulat si Kenneth. Siya mismo ay hindi alam na may ganoong lugar pala sa paaralan. Pagkatapos nito, sinubukan ni Kenneth ang maraming susi, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Biglang naalala ni William ang bangungot niya noong umaga. Natakot siyang mapahamak si Daisy, kaya sinabi niya rito na manatiling malapit sa kanya. Samantala, iniwan ni Henry si Sophia sa isang ligtas na lugar at bumaba siya sa basement upang tulungan ang tatlo. Nang makarating si Henry sa pasilyo, aksidente niyang nakita ang larawan ni Kevin sa pader. Sa wakas, naalala ni Henry ang isang nakakatakot na katotohanan. Noong nakaraan, si Kevin ang pumatay kay Margaret, ang lola ni Daisy, at kinuha ang maligno. Sa wakas, nahanap ni Kenneth ang susi na makapagbubukas sa pinto. Pagkatapos, pumasok silang tatlo sa basement. Napakadilim at maalikabok doon. Pumunta sila sa isang silid na puno ng mga luma at sirang mesa at upuan. Biglang lumitaw sa likuran nila ang tanawin ng mga estudyanteng nag-aaral. Lumabas na naroon ang mga kaluluwa ng mga patay na estudyante at patuloy silang pinapapag-aral. Hindi pa lumilitaw ang maligno. Napansin ng mga estudyante si William. Lumingon sila sa kanya nang hindi makapaniwala. Hindi nila inasahang pupunta roon si William, ang pinakamahusay na estudyante sa paaralan. Tinanong ni William ang kanyang mga kaibigan kung bakit sila naroon. Sinabi nila na pinilit silang manatili roon ng maligno. Kasabay nito, sinenyasan ng lahat si William na hinaan ang kanyang boses. Kung matutuklasan sila ng maligno, mapaparusahan sila. Sinabi ni Daisy sa kanila na habang wala pa ito, dapat silang mabilis na umalis. Ngunit sinabi ng kanyang mga kaibigan na nakatayo mismo sa likuran nila ang maligno.
Hindi nila inasahang sinapian na pala ng maligno si Kenneth. Pagkatapos ay sinimulan nitong salakayin sina Daisy at William. Sinabi ng maligno na noon, ang guro nito ay laging gumagamit ng dahas sa pagtuturo, lalo na sa mga estudyanteng mababa ang marka. Kaya ngayon, ginagamit din nito ang paraang iyon upang parusahan ang mga taong hindi sumusunod. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Henry. Habang hindi nakatuon ang pansin ng maligno, mabilis na tumakbo si William at niyakap ito ng mahigpit. Sinubukan ni William na kontrolin ang maligno at huwag itong hayaang makatakas. Nakatayo si Henry sa may pinto at sinabi kay Daisy ang katotohanang naalala niya. Si Kevin ang pumatay sa kanyang lola. Kapwa nagulat sina Daisy at William nang marinig ang sinabi ni Henry. Sinamantala ng maligno ang pagkakataong iyon at tumakas mula sa katawan ni Kenneth. Pagkatapos ay pumunta ito sa likod ni Henry. Lumipas na ang 10 taon at sa wakas ay nahuli ng maligno si Henry. Pagkatapos ay tuluyan itong kinuha ang kaluluwa ni Henry. Nang makita ni Daisy na nawala si Henry, umiyak siya sa sakit. 10 taon nang nasa tabi niya si Henry. Nangako siyang tutulungan niya itong hanapin ang kanyang ina, ngunit ngayon ay kinuha na siya ng maligno. Hindi alam ni Daisy kung paano siya ililigtas. Naalala ni Daisy ang araw na namatay ang kanyang lola. Tila nakita niya noon si Kevin na dumaan. Bata pa siya noong panahong iyon, kaya hindi niya ito gaanong napansin. Ngayon, naunawaan na rin niyang si Kevin ang dahilan ng lahat. Pagkatapos ay kinuha ng maligno ang lahat ng multo. Nagpa siya sina Daisy at William na pansamantalang isantabi ang galit nila kay Kevin. Dapat silang mag-focus sa pagharap sa maligno upang mapigilan ito sa pananakit sa mga estudyante. Bukod dito, itinago ni Henry ang kaluluwa ni Ian upang protektahan ito. Si Henry lamang ang nakakaalam kung saan nakatago ang kaluluwa ni Ian. Kailangang mabilis na mahanap ni Daisy at William ang maligno upang mailigtas si Henry. Dahil walang alam si Kenneth, kinabukasan ay ikinuwento niya kung paano niya dinala sina Daisy at William sa basement at nakita ang maligno. Balak sana ni Kenneth na hilingin kay Kevin na itigil ang pagsusulit upang mahuli ang maligno dahil ayaw niyang mamatay nang hindi makatarungan ang mga estudyante. Ngunit hindi inaasahang nagalit si Kevin kay Kenneth. Galit niyang sinabi na kahit may maligno, nakakapasok ang mga estudyante sa magandang universidad dahil sa mahigpit na pamimilit ng maligno. Kasabay nito, binalaan din ni Kevin si Kenneth na huwag maging pinakamababang ranggong guro sa paaralan kung hindi ay kukunin din siya ng maligno. Hindi na nangahas magsalita pa si Kenneth. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Daisy at William upang bisitahin ang kumatos na si Ian dahil napakataas ng bayarin sa ospital. Halos bumagsak na ang ina ni Ian. Inalo siya ni William at sinabing kailangan niyang magpakatatag para sa pagpapagamot kay Ian. Magigising din si Ian makalipas ang ilang araw. Habang pauwi, unang yakap ni Daisy si William. Hindi niya alam kung mabubuhay siya sa pakikipaglaban sa maligno kaya ayaw niyang magsisi. Nang bumitaw si William kay Daisy, siya naman ang unang humalik sa kanya. Iyon ang kanilang unang halik. Pareho silang kinakabahan at nahihiya, ngunit may kaunting tamis din silang naramdaman. Sa pagkakataong iyon, hindi na nila napigilan ang kanilang damdamin dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Dumating na ang ikalawang araw ng pagsusulit. Sa pagsusulit na ito, parehong may iniisip sina Daisy at William. Gusto nilang gamitin ang pagsusulit upang mailabas ang maligno. Upang mahuli ito, binalak ni Daisy na mandaya sa pagsusulit. Kinausap muna niya si Natalie dahil si Natalie ang malamang na makakuha ng pinakamababang marka sa pagsusulit na iyon. Sa oras ng exam, magpapalitan sila ng answer sheets. Gusto ni Daisy na siya ang makakuha ng pinakamababang marka upang maakit ang maligno. Ngunit nang magpapalitan na sila ng answer sheets, nahuli sila ng guro. Wala silang nagawa kundi maghintay sa susunod na pagsusulit. Subalit nang kumuha ng panibagong exam ang buong klase at magpapalitan na sana muli sina Daisy at Natalie ng answer sheets, biglang isinumbong ni William sa guro na nandadaya silang dalawa. Kaya nabigo ulit ang plano nilang magpalitan ng answer sheets. Kung normal ang sitwasyon, si Natalie ang susunod na magiging target ng maligno. Ngunit sa pagkakataong ito, pinilit ni Kevin si Kenneth na dayain ang resulta ng pagsusulit. Gusto ni Kevin na si Daisy ang magkaroon ng pinakamababang marka sa lahat ng subject. Noong una, ayaw itong gawin ni Kenneth, ngunit dahil ayaw niyang mawala ng trabaho, wala siyang nagawa kundi sundin ito. Matapos iwasto ni Kenneth ang answer sheets ni Daisy, may natuklasan siyang lubhang nakakagulat. Kinabukasan, dahan-dahang pumasok si Kenneth sa silid-aralan at inanunsyo ang resulta ng pagsusulit sa mga estudyante. Galit niyang tinanong kung bakit si William ang may pinakamababang marka sa buong paaralan sa pagsusulit na ito. Labis na nagulat ang buong klase dahil si William ay palaging nangunguna sa paaralan, ngunit ngayon ay siya ang pinakahuli. Sa wakas ay naunawaan ni Daisy ang tunay na layunin ni William. Gusto niyang harapin ang multong iyon. Pagkatapos ng klase, ipinakita ni Daisy kay William ang kanyang report card. Ang marka niya ay pangalawa mula sa pinakababa. Sinabi ni Daisy kay William na may nagbago ng kanyang test. Gusto ng taong iyon na ialay siya sa maligno. Ngunit hindi inaasahang si William ang napunta sa huling pwesto. Tuwang-tuwa si William dahil nasira niya ang plano ng kalaban. Tulad ng inaasahan, nang malaman ni Kevin na si William ang may pinakamababang marka, nagalit siya. Si William ay mahalagang estudyante ng paaralan, kaya hindi niya ito maaaring ibigay sa maligno. Dahil dito, binalak niyang kanselahin ang pagsusulit. Ngunit minamaliit niya ang maligno. Siya mismo ang nagpalakas at nag-alaga rito, kaya lalo pang lumakas ang kapangyarihan nito. Ngayon ay kaya na nitong buksan ng mag-isa ang safe. Hindi na ito makontrol ni Kevin.
Sinubukan niya itong pigilan sa abot ng kanyang makakaya, ngunit nabasag pa rin ng maligno ang seal at nakatakas. Sa oras na yon, naghahanda sina Daisy at William para sa isang labanan ng buhay at kamatayan laban sa maligno. Dinikitan din ni Helen ng maraming charm ang kanilang mga damit dahil nakatutulong iyon upang harangin ang pag-atake ng maligno. Habang naghahanda ang dalawa, biglang sumugod si Natalie. Dahil sa pag-aalis nila ng damit, nagkaroon ng maling akala ang iba. Medyo nahiya sina Daisy at William. Nang malaman ni Natalie ang tungkol dito, hindi niya ito masyadong inisip. Sinabi lamang niya na gusto niyang tumulong sa pagsira sa multo. Mas nakakagulat pa, gusto rin sumali ni Sofia sa pagpuksa rito. Lumabas na sinabi ni Natalie kay Sofia ang tungkol sa maligno. Nag-aalala si Sofia kay William kaya gusto rin niyang sumama. Naramdaman ni Daisy na kailangan niya ng tulong kaya pinayagan niyang sumama sina Natalie at Sofia. Tinulungan ni Daisy ang dalawa na buksan ang kanilang third eye upang pansamantala nilang makita ang maligno. Binigyan niya sila ng talisman at sinabihang idikit ito sa paaralan. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang laban ng grupo ni Daisy. Pinangunahan ni Daisy si William upang hulihin ang maligno. Tinanong ng maligno kung sino ang huling natapos. Hindi sumagot si William at sinabi lamang nitong hanapin nito ang sagot mismo. Agad na tumawa ng masama ang maligno at sumugod sa kanilang dalawa. Sa pagkakataong ito, gusto nitong hulihin silang pareho. Labis na nagulat si Daisy nang madaling mabasag ng maligno ang pader ng talisman. Hindi niya inakalang ganoon ito kalakas. Nang lumabas sina Natalie at Sofia, nakita nila ang maligno at nakaramdam sila ng takot na hindi pa nila nararanasan noon. Nataranta si Sofia at binato ng pulang beans ang maligno, ngunit wala itong epekto. Lumabas na nasa katawan din ng maligno ang mga kaluluwa ng kanilang mga namatay na kaibigan. Galit na tumakbo pasulong sina Daisy at William. Sa isang galaw lamang, itinulak sila ng maligno sa lupa. Nang piliting tumayo ni William, sinubukan ng maligno na pumasok sa kanyang katawan. Mabuti na lamang at may protective spell si William, kaya ilang beses itong sinubukan ng maligno ngunit nabigo. Nang subukan ni Daisy na kunin ang tansong palakol upang atakihin ang maligno, naunang dumating si Sofia at kinuha ang palakol upang hampasin ito, ngunit hindi siya kalaban ng maligno. Tumakbo si Natalie upang suportahan si Sofia. Kinuha niya ang palakol at inihagis ito kay Daisy. Tumakbo si Daisy at sinimulang atakihin ang maligno. Kahit nagsikap siya ng husto, hindi pa rin niya nasugatan ang maligno. Sa halip, pinabagsak din siya nito sa lupa. Nang mapagod na si Daisy, nagsimulang bumigkas ng spell si William at dahan-dahang lumapit sa maligno. Sa wakas, gumana ang spell at nakontrol nito ang maligno. Mabilis na tinawag ni William si Daisy upang tumayo kahit masakit ang kanyang katawan. Pagkatapos ay kinuha niya ang palakol at tinaga ang maligno, ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang lakas upang sirain ito. Nagalit ang maligno at itinali silang dalawa. Sa mapanganib na sandali, naalala ni William kung paano makipagtulungan kay Daisy. Kaya mahigpit silang naghawak kamay at sabay na bumigkas ng spell. Hindi nila inaasahang magiging ganoon kaepektibo ang pinagsamang kapangyarihan nila. Sa wakas, nakawala sila sa kontrol ng maligno. Hindi na sila muling inatake nito at tumakas na lamang. Nang hahabulin na sana nina William at Daisy ang maligno, biglang pinigilan sila ni Kevin. Dahil gusto niyang panatilihin ang mga tagumpay ng paaralan, nais niyang tuluyang sirain si Daisy. Nang muli sanang aatakihin ni Kevin si Daisy, sumugod si William papunta sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, sa gitna ng kanilang pagpupumiglas, aksidente siyang nahulog sa hagdan. Tunay ngang ang mga gumagawa ng masama ay haharap sa kaparusahan. Agad na kinuha ni Daisy mula sa bulsa ni Kevin ang telang supot na naglalaman ng kaluluwa at naghanda siyang hanapin ang maligno. Bigla nilang narinig ang isang sigaw mula sa rooftop. Kaagad na tumakbo roon sina Daisy at William. Pagdating nila sa rooftop, kontrolado na ng maligno si Sofia at nakaupo ito sa railing. Nagmamadaling tumakbo si William. Sa sandali ng panganib, nahawakan niya ang kamay ni Sofia. Mahigpit namang hinawakan ni Daisy ang kamay ni William. Biglang nagbago ang mukha ni Sofia at naging mukha ng maligno. Lumabas na binalak nitong linlangin si William. Gusto ng maligno na pumasok sa katawan ni William sa pamamagitan ni Sofia. Agad na hinila ni Daisy si William ng buong lakas. Hinikayat niya itong lumaban at magpigil. Pagkatapos, sinubukan ni Daisy na bumigkas ng spell upang humingi ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan. Nagsimulang maghimagsik ang mga kaluluwa ng mga namatay nilang kaibigan sa loob ng katawan ng maligno. Sinamantala ni Daisy ang pagkakataon, inilabas ang telang supot at bumigkas ng spell upang supilin ang maligno. Nang mahihigop na sana ang maligno sa supot, bigla itong sumugod palabas. Bumagsak din si Daisy sa lupa. Sa oras na yon, biglang lumitaw ang espiritu ni Margaret, ang lola ni Daisy. Tiningnan niya sila nang may mapanatag na tingin. Sa pagkakataong ito, maaari na rin siyang mapayapa. Pumasok siya sa supot. Itinaas ni Daisy at William ang supot at sabay na bumigkas ng spell. Dahil sa kapangyarihan ni Margaret, sa wakas ay nahigop nila ang kaluluwa ng maligno sa loob ng supot. Pagkatapos ay kinuha ni Daisy ang palakol sa lupa at buong determinasyong tinaga ang supot. Sa wakas, nasira ni William at Daisy ang maligno. Matapos masira ang maligno, muling lumitaw si Margaret. Nagpaalam siya kina Daisy at William. Sinabi ni Margaret na mula ngayon, si Daisy na ang magpapasya sa sarili niyang buhay. Nag-iwan lamang siya ng ilang paalala. Hiniling ni Margaret na magkaroon si Daisy ng mapayapang buhay at maging maayos ang lahat. Pagkatapos, isinama ni Margaret ang mga kaluluwa ng mga estudyante at naglaho mula sa mundo. Nailigtas din si Henry.
Bago umalis si Henry, sinabi niyang nakatago ang kaluluwa ni Ian sa libingan ni Margaret. Ngayon ay naalala na ni Henry ang daan pa uwi, kaya nais muna niyang umuwi upang makita ang kanyang ina sandali bago tuluyang lisanin ang mundo. Matapos paalalahanan ni Henry ang dalawa na mamuhay ng maayos, umalis na siya. Sa wakas, natapos na ang labanang ito. Biglang nagising si Kevin na nakahandusay sa hagdan. Tiningnan niya ang kanyang sarili at inakalang ligtas pa siya. Ngunit hindi inaasahan, nang yumuko siya, nakita niya ang kanyang sariling katawan. Lumabas na patay na siya. Ngayon, isa na lamang siyang multo. Kinabukasan, pumunta si William sa puntod ni Margaret upang hanapin ang kaluluwa ni Ian. Dahil dito, sa wakas ay nagising si Ian na nakahiga sa kama ng ospital. Mula noon, hindi na natakot ang mga estudyante sa paaralan sa mga pagsusulit. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.